Kung titignan mo ang nakaraang taon, ay naging mas consistent ka ba ngayon sa iyong pagpapalago ng relasyon mo sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Mas naging intimate ka ba sa Kanya kaysa last year o 6 months ago? Mas naging epektibong patotoo ka ba sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, katrabaho, at sa ibang mga taong nakakahalubilo mo? Mas naging passionate ka ba ngayon na maging instrumento na gumawa ng alagad kaysa last year? Mas natututo ka na ba na mag-respond ng tama sa mahihirap at nakakagalit na sitwasyon? Maaaring nagagawa mo na ang pagbabahagi ng mabuting balita last year, pero ikaw ba ay nagtutuloy-tuloy na gawin ito? Ikaw ba ay tuloy-tuloy na nag-i-improve sa lahat ng area ng iyong buhay para mag-glorify mo ang Diyos? Na-realize ko na ito na yung magandang panahon para suriin natin ang ating sarili. Kung meron mang isang bagay na kailangan tayong matutunan na gawin upang maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos, ay ito ang consistency. Naniniwala ako ng isang malaking dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang tao o hindi siya nagmamature ay dahil wala siyang consistency sa kanyang paglakad sa direksyon ng Diyos. Alam kong hindi ito madali dahil kahit si Pablo ay inamin niya na may mga bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya nagagawa, at yung bagay na ayaw niyang gawin, ayun yung kanyang nagagawa. Naintindihan niya na mahirap maging consistent, pero sabi niya, buti na lang nariyan ng Panginoong Hesus na tutulong sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Kaya tingnan mo si Pablo na habang nakadepende sa kalakasang ibinibigay ng Panginoong Hesus sa kanya, ay ginagawa naman niya yung kanyang parte. Basahin natin sa unang Korinto 9:27. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Grabe, sabi ba ni Pablo ay, Lord, bahala ka na sa akin ha. Baguhin mo ako para isang araw pagising ko, spiritually matured na ako. No, hindi yun na sinabi niya. Yes, tutulungan siya ng Diyos, pero anong gagawin niya? Tingnan mo, sabi dyan, sinasanay ko at sinusupil ko ang aking katawan. Ibig sabihin, ang katawan natin ay hindi sanay gawin ang mga bagay ng Diyos. Sanay tayo pagbigyan yung pagnanasa ng laman natin, kahit pa nga hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, sasanayin ko ito. Didisiplinahin ko ito na gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng sasanayin sa salitang Greek ay hypopiaso, na ang ibig sabihin ay beating something black and blue. Sa madaling salita ay picture ito ng isang tao na sinusuntok para magkaroon ng black eye. Ang ibig sabihin ay parang binubugbog ni Pablo ang kanyang katawan para sumunod sa kanya. Gagawin niya lahat kahit masaktan siya. Para itong isang atleta na didisiplinahin ng katawan sa exercise, pagkain, pagtulog at iba pa kahit mahirap. Ibig sabihin magiging consistent siya. Hindi siya liliko sa kaliwa, hindi siya liliko sa kanan. Tapos sabi dyan ay sinusupil niya yung kanyang katawan. Ang ibig sabihin, pinapasunod niya ito sa kanya. Hindi ang kanyang laman ang master niya kung hindi siya. Tuloy-tuloy ang pagsusupil niya sa kanyang sarili, hindi once a year o pag Holy Week lang o pag gagawa ng New Year's resolution. Kung hindi ang consistency ay araw-araw na pagsasanay, pagsusupil at pagpapaunlad. Now, bakit ginagawa ito ni Pablo consistently? Sabi niya upang hindi siya ma-disqualify o maalis sa paligsahan. Now, hindi ibig sabihin nito ay mawawala ang iyong salvation o kaligtasan. Ang ibig lang sabihin nito ay ang buhay bilang Kristiyano o alagad ay parang isang karera. Sa bandang huli ay merong gantimpala na nag-aantay. Now, kung hindi tayo magsasanay at magsusupil ng ating katawan araw-araw, ay hindi tayo magiging consistent. Madi-disqualify tayo. Hindi natin matatanggap ang napakagandang reward na hinanda sa atin ng Diyos doon sa finish line. Kaya kaibigan, kung gusto mong matanggap ang reward na ibibigay sa iyo ng Diyos, tapusin mo yung mensahe na ito. Huwag mo hayaang masayang ang pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos habang narito ka pa sa lupa. Pag-uusapan natin paano ba tayo magkakaroon ng consistency sa ating relasyon at pagpapalago sa Diyos.